hanggang kanina at talaga po naman na naniniwala ako na sa araw na ito, walang uuwi na hindi magbabago ang pamumuhay. Amen? At tayo po naman ngayon ay, sabi nga kanina, kung naalaala niyo po sabi ni Brother Romy, masaktan na yung masaktan, ang mahalaga ay masabi ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. At sabi nga po, may kasabihan na kung ikaw ay magmamahal, humanda ka rin na masaktan. Sapagkat lagi pong magkasama yan. Kung tayo pinagmamahal, naturalmente, makakatanggap din tayo ng sakit. Sapagkat ganyan po ang nangyari sa Diyos, na kung saan yung kanyang isa, buktong na anak ng ating Panginoong Jesucristo ay kanyang ibinigay para sa kapatawaran ng ating para tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ganun ang desisyon ng Diyos, siya'y nasaktan, subalit kailangan gawin niya para tayo ay maisalba dahil mahal tayong lahat ng Diyos. Amen? Ngayon po naman ay ganito. Pag sinabing Christian love, ito yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Kristiyano pagmamahal. Alam niyo po, kung narinig niyo ang pangalan ni Mahatma Gandhi, siya po isang Indian, na kung saan siya po ay isang makapangyarihan at siya po ay maraming kilala, hindi lang Kristiyano, may kilala siyang Muslim, may kilala din po siyang mga Kristiyano, kahit siya ay Hindu. Bakit niyo po nasabi ito? Sapagkat nung mayroong isang Kristiyano o mayroong mga kasamahan niya ng mga Kristiyano na sa kanya ay nagyaya, ang sabi ng mga Kristiyano ito, bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Alam niyo po ang sagot ni Mahatma Gandhi. Bakit ako sasama sa inyo? Kita mo naman ang mga Kristiyano. Kita mo naman yung kanilang mga ginagawa. Wala rin pagkakaiba sa ginagawa ng makamundo. Katulad po ng sabi ko kanina, kahit na po tayong masaktan, kasama ko sa mensaheng ito, kahit tayong masaktan, magpasalamat tayo, kaya tayo nasasaktan. Kaya natin naririnig ang mga salita ng Diyos na makakasakit sa atin dahil naiitiyak ko po sa inyo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya tanggapin po natin, masakit man ito, ang mahalaga, ito yung katotohanan. At ang sabi nga po, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ganyan po marami sa mga Kristiyano. Sabi nila, mahal daw nila ang Diyos, subalit hindi naman makita sa pagmamahal sa kanilang kapwa. Kung bakit nandun ang pagkakabahagi, nandun pa rin yung pagkakampi-kampi, nandun pa rin yung pagpapagalingan, nandun pa rin yung ako magaling, sila hindi, nandun pa rin yung comparison na kung saan ginagamit pa ang comparison ito para siraan, para maiangat ang sarili. Yan po bang masasabing Kristiyano pagmamahal? Sa luhat po. Sapagkat kung ating pong aalalahanin, ang Panginoong Jesucristo hindi gumawa ng ganyan. Kaya nga po yung pagmamahal na Kristiyano pagmamahal na tinatawag, ito po yung pagmamahal na kung saan uunahin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dahil dyan po tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan kapag nagmahal tayo sa ating kapwa. Sabi nga po, ang joy, J-O-Y, sabi po doon, Jesus first, others next, and yourself last. Amen. J, Jesus, yung O, other, and Y, yourself. Kailangan laging una ang Diyos, pangalawa, yung ating kapwa, pangatlo pa yung ating sarili. Subalit, huwag po naman natin abusuin din yung ating sarili na mahalin natin yung ating kapwa, pero yung ating namang sarili ay atin po pinababayaan. Hindi rin po tama. Yung kailangan balanse po yun. At pag sinabi po nga, nagmamahal tayo sa ating kapwa, kailangan ganun din sa ating sarili. At pag sinabi din naman natin, nagmamahal tayo sa ating sarili, ganun din kailangan. Ganun din ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang sinabi pong Kristiyano pagmamahal, katulad po halimbawa, meron tayong di ba? Halimbawa, meron aalis sa ating kapamilya. Sabi natin, God bless you. Ibig sabihin, yung pagpapala,
ibinibigay natin. Hindi para sa atin, kundi ibinibigay natin doon sa tao na kung saan dahil minamahal natin siya. Amen. Ganun po yung Kristiyanong pagmamahal. Hindi po laging sa sarili nakafocus, hindi laging sa sarili nakasentro. Amen. At bakit po mahalaga ang pag-ibig na ito? Itong Kristiyanong pagmamahal, nakikinig pa po ba kayo? Amen. Medyo bibilisan po natin para po makahabol po tayo sa oras. Bakit po kailangan ito? Sapagkat mismo ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya napakahalaga na tayo mag-ibigan. Napakahalaga na ibigin natin ang ating kapwa. Hindi lamang ang ating sarili. Dahil kung ulitin ko po yung sinabi kanina, hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ang ating kapwa, kung mismo hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ang Diyos, kung mismo tayo ay napupuot sa ating kapwa. Dahil nagsisinungaling talaga tayo. Malinaw na malinaw po na sinabi yan ng Panginoon. Malinaw na sinabi yan ng banal na kasulatan. At pag sinabi din ng banal na kasulatan, kung tayo may pag-ibig sa ating kapwa, dapat naandun din yung pagpapatawad. Dahil kung hindi tayo magpapatawad, malinaw na sinabi ng banal na kasulatan, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon. Amen? Malinaw. Kaya, huwag po nating sayangin, katulad na sabi kanina, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Kung narinig natin ito, hingi natin ang lakas at kapangyarihan sa ating Panginoon para natin itong maisabuhay. Sapagkat nasabi po ni Santiago, para daw tayo lamang tumingin sa salamin, na pagkatapos ay meron nakitang dumi, hindi naman natin umalis na tayo muli sa salamin. Ganon din tayo. Kapag tayo hindi nagsabuhay ng ating naririnig, kapag lumabas tayo at ganon pa rin ang pamumuhay natin, para tayong sinabi ni Santiago, tumitingin lamang tayo sa salamin, pero pag may nakitang dumi, hindi natin inaalis. Kaya kailangan yun pong ating Kristiyanong pag-ibig ay lubusan natin maiparanas o lubusan natin maipadama sa ating kapwa para magalak sa atin ang Diyos. Amen. Hindi naman natin directly masasabing mahal natin ang Diyos dahil hindi naman natin nakikita Yung ating kapwa, nahahawakan natin, nakikita natin, nakakasama natin. Subalit, bakit hindi pa rin natin mamahal-mahal? Hallelujah! Ang daling sabihin, ang daling katulad namin mga preacher, madali namin sabihin, pero kami nagsisikap din talaga para po at amin maisabuhay yung aming mga ipinapangaral. Ang sabi nga po, ang amin nga pong motto, preach what you practice. Ayun naman, ganun din po tayo. Kung ano yung ating naririnig, kailangan ay isa sa buhay natin upang ito'y magkaroon ng bunga, upang ito'y magkaroon ng kapakinabangan sa ating buhay. Dahil kung makikinig lamang tayo ng makikinig, magkakaroon na tayo ng pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig. Subalit ang sabi rin po ni Santiago, ang pananampalataya walang kalakip na gawa ay patay na pananampalataya. Kaya nga po tayo yung pag-ibig natin, ipakita po natin, ipadama at iparanas natin sa ating kapwa. Ito po ang ninanais ng Diyos. Dahil ito, bago makita ang Panginoon, ito ang kanyang sinabi, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Amen? Amen. Panahon na to. Sa dami ko pong nabubutang outreaches, nakikita ko po doon. Sa totoo lang ako, personally nalulungkot ako. Dahil bakit nandun pa rin yung pagbabangayan? Yan ba talagang mga anak ba ng Diyos? Talaga ba tayo yung mga anak ng Diyos? Bakit nandun pa rin ang bangayan? Nandun pa rin yung paninirang puri? Nandun pa rin yung pagmamalaki? Nandun pa rin yung hindi pa rin mawala yung sa sarili na kasentro. Mga kapatid, kung halimbawa may umiikot yung camera, kung titingnan po natin, halimbawa kita natin yung screen, kung may umiikot na camera, sino po yung una natin hinahanap? Sarili. Amen? Pero hindi ganun ang Kristiyanong pag-ibig. Hindi laging sarili yung inuuna. Love is not self-seeking. Sabi po ng 1 Corinthians 13, love is considerate. Kailangan isasaalang-alang mo yung iba. Bakit ba nasabi ng iba yon? Bakit ba yun ay kanyang nagawa? Atin pong iisipin muna, huwag tayo munang basta-basta maghuhusga o mag-judge sa ating kapwa. Atin pong isipin, bakit kaya nagawa niya yon?
Alam niyo, meron diyang isang kwento. Meron daw pong isang government official at siya daw po ay nagpunta sa isang farm. Nandun yung iba't ibang uri ng hayop, nandun yung mga halaman, farm nga po, napakalaking farm. At kung siya po ay dumaan doon sa may pintuan, nandun yung gwardiya, doon sa may gate, pinakita agad ng government official na ito yung kanyang tsapa, na siya ay may authority na pumasok doon sa loob. Ang sabi ng gwardiya, sandali po sir. Sa bandang yun, huwag po kayong pupunta. Ang sabi po ng gwardiya, ang sabi po ng government official, sabi, hindi. Kung saan ko gusto pumunta, doon ako pupunta. Walang pwedeng magpigil sa akin, pinakita muli ang kanyang tsapa. Ibig sabihin, sa kanyang authority. Kung anong gustong gawin niya, kaya niyang gawin. Subalit nung naglalakad pa lang siya, maya-maya mga ilang minuto pa lang ang nakalipas, nagsisigaw na po itong government official. Ang sabi ng government official, tulungan mo ako. Tumatakbo siya. Alam niyo po kung bakit tumatakbo. Hinahabol pala siya ng toro na namumula ang mata. Mga kapatid ko kay Kristo. Anong ibig po sabihin ito? Ang sabi ng gwardiya, kaya ako nga po sinasabihan kayo na huwag pupunta sa lugar na yun eh. Dahil nandun yung mabagis na toro. Ibig po sabihin, sa ating buhay, hindi na natin madalas ikinukonsidera ng ibang tao. Lagi sarili natin sinusunod natin. Hindi po ganyan ang Kristiyanong pag-ibig. Ang Kristiyanong pag-ibig ay yung ating tinitingnan yung kapakanan ng ibang tao o ng ating kapwa, gaya ng pag-ibig na ginawa ni Kristo at ipinakita ni Kristo sa bawat isa sa atin. Yan ang Kristiyanong pagmamahal. Yan ang Kristiyanong pag-ibig. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At bakit po ba? Ang sabi po doon, dahil tayo ay nilikhang kawangis ng Diyos, kaya dapat tayong magmahalan. Ganon din, ito po yung bukasyon ng bawat isa sa atin. Sa palagay nyo, halimbawa, wala ng pag-ibig. Nandiyan lagi ang kaguluhan, walang kapayapaan. Sa pamilya na lamang po, kapag po walang pag-ibig, lagi nandiyan ang kaguluhan, walang kapayapaan sa loob ng pamilya. Kaya marami sa mga kabataan doon lumalabas para maghanap ng kasiyahan, para maghanap ng pagmamahal, dahil hindi maranasan sa loob ng pamilya. Ganon din sa ating komunidad. Kung hindi na maipakita natin, kung hindi natin maiparanas ang pagmamahalan sa bawat isa, kapag may bagong dumalo sa gawain ng Panginoon, at hindi nakita yung pag-ibig, hindi naramdaman yung pag-ibig sa bawat isa sa atin, hindi na yan mapapapunta muli sa gawain ng Yahweh El Shaddai. Totoo po yan. Kailangan ipakita po natin na totoo tayong Kristiyano. Sapagkat ang Christian, nasabi nga po pag Christian, Christ, ang huli nun, I-A-N. Ibig sabihin, without Christ, I am nothing. Kung wala si Kristo sa ating buhay, wala naman talaga tayo eh. Isipin po natin, sabi po sa banal na kasulatan, tayo nilikha sa alabok. Subalit, bakit marami sa atin nagmamalaki? Bakit marami sa atin hindi nagmamahal sa kanyang kapwa? Marami sa atin, pagka yung umiibig lang sa atin, yun din lamang ang iibigin natin. Hindi po ganun ang Kristiyanong pagmamahal. At ang sabi po doon, ano po ba yung mga Kristiyanong pagmamahal? Sabi po dito sa 1 Corinthians 13:13, babasahin ko po sa inyo, para po maipakita sa inyo kung gaano kahalaga yung Kristiyanong pag-ibig o yung Christian love. Sabi po dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanan, umaalingaw o pumpiyak na kumakalambag. Kung ako man ay may kakayang magpahayag ng salita ng Diyos, katulad namin, at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupat na palilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang ibig kong sabihin,
kailangan bawat po ginagawa natin, ang motibo natin ay pag-ibig. Bawat ginagawa natin dapat dahil nagmamahal tayo sa Diyos unang-una. At pangalawa, dahil nagmamahal tayo sa ating kapwa, sa ating sarili. Ito po yung katotohanan. Kapag ang motibo natin ay ganyan, dahil nagmamahal tayo sa Diyos, nagmamahal tayo sa ating kapwa, tinitiyak ko po sa inyo, magtatagumpay ang ating buhay. Sapagkat pag ganyan po ang motibo natin, kahit nag-iisa lang tayo, ang gagawin natin yung mabuti. Dahil alam natin may Diyos na nakatingin sa atin, dahil alam natin sa ating sarili na tayo nagmamahal sa Diyos, kaya hindi natin bibigyan ng kalungkutan o sakit ang Diyos. Karimitan po, ang nagagawa natin tunay na nakakasakit sa Diyos. Bakit po? Pag sinaktan natin ang ating kapwa, ang Diyos ang muna natin sinaktan. Amen? Kapag ang ating kapwa ay ating siniraan, ang Diyos ay nalulungkot. Dahil sino man yan, kung malaki man yung nagawa niyang kasalanan sa iyo, isang masasabi ko, mahal pa rin siya ng Diyos. Gaano man karami ang malaki ang kasalanan ng isang tao, mahal pa rin niya ng Diyos. Kaya kung tunay tayong mga Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, kahit na gaano kasama o gaano man karaming kasalanan nagawa sa atin, mahalin pa rin natin. Dahil yan ang iniutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahalin natin ang ating kapwa. Amen! Praise the Lord! At ito po yung klase ng pag-ibig. Ito po yung klase po ng pag-ibig na kung saan ay atin pong marami po sa atin na hindi po lubusang nararanasan ito. Katulad po yung eros, ito po yung romantic eros love, ito po yung romantic love, yung philia, ito po yung friendship. Ito po yung pag-ibig sa ating kaibigan. At yung storge, ito po yung filial o familial love, yung pag-ibig natin sa ating kapwa. At yung agape, yun po yung heroic love o God's love. Yung pag-ibig ng Diyos. Mahirap itong pantayan dahil ang Diyos lamang talaga ang nakagawa. Ito po yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito po yung klase ng pag-ibig. At pag sinabi pong pag-ibig, ito po hindi nakabatay. Ang Christian love ay hindi nakabatay sa ating emosyon, sa ating nararamdaman lamang. Hindi po ito nakabatay sa ating pagmahal niya. Pagmahal niya ako, mamahalin ko rin siya. Hindi po ganun ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ng isang Kristiyano. Ang tunay pong pag-ibig ay ito po ay isang decisive commitment. Nandun yung desisyon. Na anumang mangyari, mamahalin mo yun. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Alam niyo po, kaming mag-asawa ay magkaiba ng trabaho. Kami nakikita lang po pag Sabado at Linggo. Tapos pag yung break time sa araw, 2-4. Alam niyo po, tunay lang talaga, ang pag-ibig talaga isang desisyon eh. Hindi po ito nakabase doon sa ating nararamdaman lamang. Dahil kung ito'y nakabase sa ating nararamdaman lamang, sigurado ko sa inyo, mawawala yung pag-ibig na yun. Kasi iba't iba yung natin eh. Minsan tayo masaya, minsan malungkot, minsan tawa ng tawa, kahit walang tinatawanan, hindi mo ba? Minsan iba't iba yung nararamdaman natin. Kaya kung doon nakabase yung pag-ibig natin sa ating kapwa o kung kanino pa man, ibig sabihin madali din mawawala dahil papago-bago. Subalit ko yung ating pag-ibig base doon sa desisyon natin at yung desisyon natin ay ating paninindigan dahil ito yung nais ng Panginoon, hindi magbabago yan. Dahil yan, ang pag-ibig na may panindigan, ang pag-ibig ay isang desisyon. Amen? Kaya nga po sa amin, pag kami kumakain, halimbawa, tanghali, bago ako mag-pray, tinetext ko muna ang aking asawa. Kain na tayo. Desisyon yun eh. Kahit ako'y gutom na, hindi ko kinakalimutan. Kain na tayo. Dahil kung sa gutom ko, yung desisyon ko, hindi ko pinanindigan, nasa ng pag-ibig doon. Hindi sarili mo lang yung inisip ko. Pero yung tunay na pag-ibig, kahit na gutom na, kahit na ito ay masamang nararamdaman,
Kahit hindi maganda yung nararamdaman mo sa sarili mo, dahil sa pag-ibig mo, iisipin mo pa rin yung iyong minamahal. Amen? Ganon ang tunay na pag-ibig ng isang Kristiyano. Amen? Pag-ibig na kung saan nandun yung matibay na desisyon, kahit anong mangyari, yung desisyon ay paninindigan sa kabila ng napakaraming nararanasang emosyon o problema sa buhay niya, nandun pa rin ang desisyon. Ang matibay na desisyon, hindi po nagbabago. Amen? Ganun po yung tunay na pag-ibig bilang isang Kristiyano, pag-ibig ng mga Kristiyano sa kanyang kapwa. Ito po yung katangian ng pag-ibig na katulad ng nabanggit ko kanina sa 1 Corinthians 13:4 to 7, nasabi po dito, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Gawin nyo, hindi nagtatanim sa kapwa ng galing. Amen. Yan po ang tunay na pag-ibig. At sabi doon, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Yan ang Kristiyanong pag-ibig. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang tunay ng pag-ibig ng isang Kristiyano. Amen? At sabi nga po doon, kitang sabi doon, hindi daw mapagtanim. Alam niyo sa ating mga Pilipino, kalimitan, ganun. Tingnan niyo po yung, kung mapapansin niyo po, ito yung napansin ko, nung ako po yung manggaling sa Taiwan, tapos ngayon dito po sa Europe, sa Italia, napansin ko yung mga ibang lahi, paggaling ngayon, mamaya wala na. Dapat yun ang gayahin natin. Huwag yung magtatanim tayo ng galing. Patay na yung pinagagalitan natin, nandun pa rin yung galing natin. Nakalibing pa rin sa puso natin, mga kapatid ko kayo. Kaya nga po hindi tayo makaangat-angat eh. Sa aming bansa, isa po dahilan yung bakit hindi makaangat ang mga Pilipino. Sa mapagtanim ng galing. Ibig sabihin, pag tayo mapagtanim ng galing, hindi talaga tunay yung pag-ibig nating tinatawag na Christian lang. Dahil kung talaga nagmamahal tayo, yun ang ipinakita ng Diyos sa atin, yung naniniwala tayo sa pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay sa atin, dapat ganun din. Sabi nga po ng banal na kasulatan, kailangan hindi nalubugan ang araw. Kaya po ba natin yan? Sa tulong ng Diyos, kaya natin yun. Sa habag ng Diyos, kaya natin yun. Sa biyaya ng Diyos, kaya natin yun. Sa kapangyarihan ng Diyos, kaya natin gawin yun. Amen? Magtanim na lang po tayo ng kamote. Praise the Lord. Kasi po nag-garden ako. Alam niyo po, sa akin po pag-garden, bawat araw isang desisyon. Hindi po wala yung pagdidesisyon eh. Kahit sa maliit na bagay, pansinin po ninyo, ito po yung nangyayari sa atin. Kahit kanino nangyayari sa atin. Sa atin pong buhay, hindi pwedeng mawala yung pagdidesisyon. Halimbawa, kahit yung mga minor decision lang, halimbawa may tanim po kami doon na shumini. Yung shumini po parang talong, ewan ko lang ang tawag dito doon. Parang klase ng kalabasa, pero haba siya. Ganan. Hindi ko nang tawag dito. Yun ako yun na. Ngayon, pag nakita kong alanganin pa siya, nandun, nag-iisip pa rin ako. Nagdidesisyon pa rin ako kung kukunin ko na yon o hindi pa. Ibig sabihin, kahit sa maliit na bagay, kailangan mo pa rin magdesisyon. Amen? Sabi nga po, life is a matter of choice. Kung ano yung pinili mo, dahil kung ano ka ngayon, dahil yun ang pinili mo. Amen? Kung tayo ngayon ay masayang Kristiyano, kung tayo ngayon ay maibiging Kristiyano, dahil yun ang pinili natin. Yun ang joy ang pinili natin na kung saan natutuwa ang Diyos kapag yun ang pinili natin maging maibigin sa ating kapwa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At ito po yung katulad na sinabi ko kanina, alam niyo po, yung pag-ibig sa kapatid. Ito po yung iba't ibang uri ng pag-ibig. Yung pag-ibig po sa kapatid. Kung saan nagkaroon po ito ng dark history sa panahonan po ng banal na kasulatan. Sa Genesis chapter 4, verse 1 to 6, yung pinatay
Ito po yung unang-una yung pag-ibig sa kapatid. Pangalawa yung pag-ibig sa kaibigan. Pangatlo yung pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig sa kapatid, kahit sa Genesis pa lang, o sa simula pa lang ng paglikha ng mundo ng Diyos, subalit yung kanya hindi. Nagkaroon po ng ano yun. Mula po noon, nagkaroon yung kapatid ng dark history ang magkapatid. Hindi lamang po yun, doon pa rin po sa Genesis chapter 27, verse 1 to 40, yun naman si Jacob at si Esau, na kung saan anak ni Isaac. Anak ni Isaac, na kung saan ipinagpalit yung birthright, kasi yung talagang mahalaga nun yung mga panganay eh. Ipinagpalit ni Esau yung kanyang birthright sa isang mangkok na sopas. Amen. Ipinagpalit lang niya doon dahil gutom siya eh. Gutom na gutom siya, kaya yung kanyang birthright ipinagpalit doon sa isang mangkok na yun. At kumbaga, nandun nagkaroon din magkapatid na kung saan nagkaroon ng dayaan. Kumbaga, kaya po hindi tayo magtataka kung bakit ngayon ay naranasan pa rin natin yan. Pero bilang Kristiyano, dapat po iniiwasan na natin yan. Amen. Bilang isang Kristiyano matatawag, dapat po iwasan natin yan dahil yan ay hindi matatawag na pag-ibig. Kalaban nga po ng pag-ibig yan eh. Ang sunod po doon ay yung sa Genesis 37 verse 12 to 36 na kung saan si Joseph the Dreamer ay ibinenta ng kanyang mga kapatid sa mga taga-Ehipto. Subalit siya po ay naging gobernador. Kung saan doon po makikita po natin, yun po nga magkakapatid, kapatid laban sa kapatid. Meron na po agad doon po sa Genesis. At from mga kapatid, umano po naman tayo sa kaibigan. From kapatid to kaibigan naman na pag-ibig. Ang sabi po dito, I no longer call you slaves but friends. Sabi po sa John 15:15, a slave does not know what his master is about. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. Alam niyo po, ito yung pagkakaiba eh. Ang kapatid sa dugo o sa laman, hindi mo pwedeng piliin yan. Kung saan kanyang ano eh. Kumbaga kung saan na yung dadating sa iyo eh. Pagka nagkaisip ka, meron kang kapatid, hindi mo yung pinili. Pero yung kaibigan, yan po yung ating pinipili. Kaya nga po yung pag-gusto natin yung kanyang ugali, yung nagiging kampante tayo sa kanya, parehas kayo ng likes and dislikes. Kumbaga nagiging kaibigan mo siya. Nagiging malapit yung loob mo sa kanya. At ang sabi nga po ng Panginoong Jesucristo sa ating binasa, hindi na tayo tinawag ng Panginoon na mga alipin, kundi mga kaibigan. At sa banal na kasulatan po, may napakagandang istorya tungkol sa pagkakaibigan ni Jonathan at ni David. Si Jonathan po ay anak ni Haring Saul. Na kung saan ito po si Jonathan, dapat siya yung magiging successor dahil yung kanyang amang hari. Ibig sabihin, siya yung prinsipe. At subalit ito po si David na isang pastol, isa lamang po siyang pastol noong panahon na yon, ay sinamahan, naging anointed, sinamahan ng Panginoon, lalo-lalo na nung mapatay niya si Goliath. To make the story short, yun po ang pangyayaring yun, naging si David po, sabi po doon, nagkaroon ng inggit si Haring Samuel, at dahil po doon, ang sabi po ay libo-libo lang ang pinatay ni Haring Saul, subalit ang kay David ay 10,000. Kung kayo si Jonathan, anak ni Haring Saul, sino po yung inyong papanigan? Yung iyong tatay o yung iyong kaibigan? Mahirap ang sitwasyon nun ni Jonathan. Subalit ang sabi nung ipapapatay ni Haring Saul si David, mismong si Jonathan po ang nagsabi kay David na papatayin ka ng aking ama. Kaya lumayo ka. Ibig sabihin, nandun yung kanilang pagkakaibigan. Hindi walang inggit. Dahil kung may inggit po yun, nakakayaan po ni Jonathan na ipapatay si David dahil siya po yung susunod na magiging hari. Amen. Yan po yung pag-ibig bilang isang kaibigan. Kaya nga po pag meron tayong kaibigan pag siya po'y nagtatagumpay, masaya din tayo. Kaibigan natin pag hindi po siya masaya, hindi yan talagang kaibigan. Amen. Pag
Kaya kung nalulungkot ka, nalulungkot din siya dahil siya'y kaibigan mo. Amen? Ganun po yung sinabi ng Panginoon. Hindi ko na kayo tinuturing na slaves. Ay tinuturing ko na aking mga kaibigan. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang isang slaves hindi alam kung ano yung pagkatao halimbawa ng isang master. Subalit kung kaibigan at turing sa atin, alam natin kung ano yung pagkatao ng ating master, ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin kung ano yung istorya ng buhay niya. Dahil sasabihin sa atin at kung sabi ng Panginoon, kung ano man yung i-reveal o ipahayag ng Ama sa Kanya, ipapahayag din niya sa atin dahil tayo'y kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po kayo naandyan dahil ngayong araw na ito, ipinapahayag ng Panginoong Jesucristo lahat na i-reveal sa Kanya ng ating Amang si Yahweh El Shaddai. Amen! Praise the Lord! Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! At ang sunod po dyan ay yung from kaibigan to others. Kumbaga ito na po yung yung sa kapwa na talaga. Ito yung sa kapwa na talaga. From the love kaibigan to love of kapwa. Ito po yung makatulad na sinasabi ko kanina. Kapag sinabi pong kapwa, general yan. Kahit sino kapwa mo. Basta yung tao, kapwa mo yan. Kaya ang ibig sabihin dito ng Panginoon, kahit na hindi lamang yung kaibigan mo mamahalin mo, hindi lamang yung mga kapatid mamahalin, hindi lamang yung kapatid sa dugo o sa laman ang iyong mamahalin, hindi lamang yung kapamilya mo mamahalin mo, mamahalin mo rin yung kaaway mo. Amen? Dahil yan ay kapwa mo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo kapwa ang ating, hindi yung kaaway. Amen? Alam niyo kung paano pinakmagandang dapat natin gawin? Gawin natin kaibigan yung ating kaaway. Amen? Pagka naman tayo nagkaroon ng kaguluhan, hindi lang naman siya may kasalanan Maniwala po kayo. Sa lahat ng gulo, hindi lang isang may kasalanan, hindi lang isang parte. Yan po ang katotohanan. Dahil kung isang parte lang ang mayroong kasalanan dyan, mayroong pagkakamali, hindi na magkakaroon ng gulo. Nakuha niyo po yung ibig ko. Ganito po yan, halimbawa, sa kapatid ko, kung ako inaaway ng kapatid ko, subalit hindi ko siya pinatulan, hindi na magkakaroon ng gulo. Kaya nagkaroon ng gulo dahil pumatol din ako. Ang sabi ng Panginoon, kung tayo, dapat gapihin natin ang mabuti yung masama. Dahil pagka yung masama ay ginantihan din natin ng masama o mas masama pa, anong pagkakaiba natin sa iba? At anong reward ang matatanggap natin sa Diyos? Ginagawa din yan ng hindi mga Kristiyano. Ginagawa din yan ng mga makamundo. Na kapag siya'y sinaktan, mananakit din siya. Kailangan gapin ng Kristiyanong pag-ibig ang mundong ito upang ang kadiliman ay mawala sa mundong ito. Amen? Gapin ng Kristiyanong pagmamahal ang pagbubuhat sa mundong ito dahil na sa gawain ng Panginoon dahil nakakahiya sa Diyos. Amen? Nakakahiya sa Panginoon. Kung mismong tayo. Ang sabi nga po ng isang good spirit at bad spirit, nagpaligsahan po sila. Ang sabi ng bad spirit, itinitiyak ko sa iyo, mas marami akong mga kapartido. Sabi ng bad spirit. Sabi naman ng good spirit, hindi. Marami pa rin yung mga good kaysa sa bad. O sige, puntahan natin ang sabungan, mga sugalan. Ang sabi ng bad spirit, ay oo nga. Sa akin nga yan, marami kasi yung gumagawa ng mga vision ganyan. Ang sabi naman ng bad spirit, o sige nga, pumunta nga tayo, sabi na nga ng good spirit, pumunta tayo sa simbahan. Pero makikita mo doon, puro kapanig ko yan. Puro partido ko yan. Nagkamali ang good spirit. Nagkamali. Anong pagkina niya sa simbahan? Nandun misa, natutulog. Nandun ang topic na Christian love, walang pag-ibig sapagkat natutulog pa rin. Nandun yung pag-aawayan.
Nasa loob na ng simbahan, bangayan pa rin. Nasa loob na ng simbahan, pataasan pa rin. Yan po, kaya po naririnig natin ito ngayon. Dahil yan po ang dapat natin baguhin. Amen. Dapat natin baguhin. At dito ko po tatapusin sa isang tatlong specific na love of us as Christians. Yung tatlong pag-ibig. Sabi po dito, deepest love to serve each other, I have new commandment. Ito po yung pag-ibig sa kapatid. Yun po greatest love, no greater love than this. Kumbaga yung pag-ibig sa kaibigan. Yung iaalay mo yung iyong buhay dahil sa iyong kaibigan, yun ay greatest na pag-ibig. Amen? Yun yung pag-ibig sa kaibigan. At ito po yung perfect love. Ito yung perfect love na kung saan wala kang pinili, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Masama ka man, mabuti ka man, hindi namili ang Panginoon. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay constant. Ang kanyang pag-ibig ay hindi po nagtatangi. Yan po ang tinatawag, love your enemies, pray for your persecutors. Kaya po natin yun. Panalangin natin yung mga nagpipersecute sa atin. Mahalin natin yung ating mga kaaway. Kung mayroon man, nawawala na. Amen? Para po may makita natin na talagang tayo nagmamahal sa Diyos. Tatapusin ko po dito. Meron pong isang professor. Halimbawa, sabihin po natin ng professor na ito sabihin natin, Professor Ato. Tanging pakinggan na ako. Halimbawa na, Professor Romy. Hindi pa rin yata maganda pakinggan. O sabihin natin, Professor Nestor. Maganda po pakinggan. O sige, yan na po, Professor Nestor. Amen? Praise the Lord. Ito po, meron si Professor Nestor ay nagtanong po sa kanyang mga student, mga pupil. Ang sabi niya, papaano mo malalaman kung madaling araw na o nagbubukang liwayway na? Ang sabi po ng mga student, sabi po ng student na pangalan ay Susan, ang sabi, malalaman kung bukang liwayway na o madaling araw na kapag nakikita ko ng mga punong kahoy. Ang sabi naman ng isang kapatid, ang sabi naman ng isang pupil o yung isang student, ang Nanet ang pangalan, Nanet, sabi niya, malalaman kong madaling araw na kapag nakikita ko na yung mga ulap. Ang sabi naman ng isa, sabi ni student, sino pa ba? Student Tessie, sabihin natin, yung student Tessie, Teresita. Sabi dito, sabi niya, malalaman ko lamang ng bukang liwayway na madaling araw na kapag tumitilaw ng mga manok. Ang sabi naman ni Professor Nestor, mali kayo dyan. Mali kayo dyan. Malalaman nyo lamang kung nagbubukang liwayway na madaling araw na kapag wala ng kaguluhan. Kapag nandun ang pagmamahal. Kapag nandun na yung Christian love na tinatawag. Kapag nandun na yung bukang liwayway, nandun na yung liwanag. Wala na yung dilim. Tinatalo na ng liwanag ang dilim. Doon mo malalaman na nagbubukang liwayway na. Kaya naniniwala ako dito sa France, dito po sa Marseille, sa Nice, sa Monaco, dito po sa nasasakupan dito, naniniwala ako na madaling araw na nagbubukang liwayway na. Pag nakita yung liwanag, nakita yung pag-ibig, nakita yung pagmamahalan, yan po ang Christian love. Yan ang mga niyaro ay Shaddai. May tatak tayo ng Espiritu Santo. Yan po ang tunay na pag-ibig ng isang Kristiyano. Purihin po natin ang Panginoon at tayo pinagsisayo. Kayo po'y gagawin po sa kanyang panalangin muli. Bago po ay sana po yung awit. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, salamat po dahil lubusan mong ipinakilala sa amin na ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Kaya ng Panginoon, bigyan niyo po kami muli ng katatagan, ng lakas upang ang pag-ibig na itinuro sa amin ay amin ding maibigay o ma-share sa aming kapwa. Ang Christian love o Diyos namin po napakinggan na may ito'y aming maisabuhay
Bigyan niyo po kami ng katatagan. Bigyan niyo po kami ng malalim na pananampalataya. At ang pag-ibig na ito, Panginoon, nawang siyang patuloy na maghari sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Sabay-sabay po tayo sa reading yan. And the hands of time like footprints in the sun as they carry you from the dawn to the setting sun. We just want it. We just want and we can travel far together. One life sharing in love. I will love you forever. Yes, I love you all my life. Yes, Lord. There have been many crossroads as we walk along the way. There have been many questions as we live life day by day. But this never mattered, 'cause we'll always be there.